Good luck! Yan ang mensahe ng palasyo matapos i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang 2028 presidential bid. May report si Kenneth Pasyente. Sabi niya po ay good luck. Iyan ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ito sa pagkapangulo sa 2028. Walang anumang nararamdaman ng palasyo sa naging anunsyo ng bise. Sa halip, ipinauubayan na nito sa taong bayan ang pagkilati sa mga tatakbo sa 2028 national elections. Wala po nararamdaman ng palasyo patungkol dyan. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat interes ng bayan ang sinusulong at maging cautious tayo, maging mapanuri kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto nyo. Kasunod nito, sinalag ng Malacanang ang naging mga pahayag ni VP Sara na humingi ng tawad dahil tinulungan umano niya si Pangulong Marcos Jr. na maluklok sa pwesto. Giit ng Malacanang, taong bayan ang bumoto sa Pangulo. At sa paghingi ng tawad ng bise dahil lubog umano sa baha ang bansa, giit ng palasyo, tila nakalimutan nito na ihingi ng tawad ang mga nangyaring malawakang pagbaha sa panahon ng panunungkulan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ito, akin pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon ng 2020. Nandyan din po ang Ulysses, Odette, at Agaton. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. Hindi rin anya dapat makalimutan ng bise ang paghingi ng tawad sa iba pang issue. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siya magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip. At itong taon na 2025 ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging secretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging secretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro nung sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Iyan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Samantala, hindi pa iniisip sa ngayon ng administrasyon ang patungkol sa 2028 elections kahit pa nag-anunsyo na ang bise ng kanyang pagtakbo. Sa halip, tutok ang Pangulo sa pagtatrabaho. Hindi po napag-uusapan. Sa ngayon, hindi pa po yan napag-uusapan. Meron nga po tayong kasabihan at ito'y nabanggit ko na. Ang pagkakaiba ng politician at ng statesman. Ang politician, ang iniisip, ang susunod na eleksyon. Ang statesman
ang iniisip ang susunod na henerasyon. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.